kanina nga off-camera we were talking about, we love this world, but it's a crazy world out there right now, di ba? Yes. And minsan, ako, I have confusion. I have confusion once in a while. Do I speak out? Do I keep silent about certain things? Ang daming considerations, di ba? Yes. And we are both public figures. We Yes. are public figures. Yes. Inevitably, may nasasabi. Always, there's always an opinion about whatever we do. Ngayon, yung sayaw natin, some Meron people yan. liked it, some people didn't. But, To that's each their life. own. Ang tanong ko, Jasmine, is, I asked this in one beauty contest, Binibining Pilipinas, when is the right time to speak? And when is the right time to stay silent? Para sa akin kasi, kapag alam nating naapektuhan na talaga yung mga taong wala namang ginagawa na masama, number one, or yung mga taong hindi dapat naman pagsalitaan or pagsabihan ng ganon dahil para saan pa. If we can improve, paano tayo mag-usap about mga problema, mga issues, better. Kasi may mga paraan lang na kailangan lang nating ibalik sa disiplina, kailangan lang nating i-realign ulit, Tito Boy. I think that's the right moment to speak up. Doesn't always mean you're taking a stand against someone. Maybe it just means gusto mo lang din i-realign yung mga paraan ng tao, pag-iisip, pananaw, dahil may mas maayos pang paraan. Tama, oo. But that takes a lot of maturity and a lot of thinking to be able to do that. Ako ang aking pananaw, okay naman tayo magkaroon ng, halimbawa, intellectual collision. We may not, you believe in something, I believe in another thing, but we can actually cohabit this world with respect. Exactly. Alam mo yun, yung don't impose kung ano yung pinaniniwalaan sa akin, and so do I. Hindi ko pwedeng impose sa iyo. Yes. Ang problema ngayon, it has become so noisy that everybody has an opinion about everything, and we are not listening. We're not. We're not listening to Hindi each talaga. other. And Diba? yun yung malungkot, Tito Boy. Kaya I think minsan, maganda rin na minsan sumuntok lang tayo ng isang salita, ng isang reminder ba. Kasi minsan yun din yun yung mga hindi madalas magsalita or minsan lang magsalita, minsan yun pa yung pinaka-powerful. Kaya, And it takes a lot of prudence to be able to say, hanggang dito lang ako. Yes. Magsasalita ako, pero hanggang dito lang ako. Yes. Kasi hindi mo may iwasan talaga. Ang dami nating mga kontrobersiya na pagdadaanan. Ang dami. Ang dami. Kontrobersiya, I'm using the word controversy. Yung mga imbalance. Yes. It's not a walk in the park. To be an actor, to be a dancer, to be a thespian. Yes! Thank you, Tito Boy. She's a thespian. Dito sa Magpakailanman, ang mapapanood namin ngayong weekend, ito ang gusto naming itanong. Kasi noong pandemic, naalala ko, kahit sa kwentuhan natin, nagkasunod-sunod yung pagpanaw ng papa, kuya, lolo. Yes po. Bahagi yan ng kwento? Opo. Na mapapanood Kasama namin. po yun dun sa How difficult was that, Jo, na binabalikan mo yung mga pagkakataon na yun? Sobra po. Sa totoo lang, nung hiningi pa lang po ng magpakailanman yung story ko, natakot po akong ibigay. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi pa rin ako ganun ka-prepared na balikan lahat ng pain. But at the same time, nung nagawa ko na nga po, naisip ko na yung purpose nun is bigger than I can understand right now. So, gusto ko pong ipakita din yun sa lahat kasi gusto ko rin na ma-inspire sila dun sa story ko, dun sa nangyari sa pamilya ko. You use that word, inspire. At alam mo na nakaka-inspire ka sa napakaraming little people at marami pang iba. Anong sinasabi nila sa'yo pag nakakausap mo? Sinasabi po nila na hindi na sila masyadong nahihiya ngayon lumabas sa street kasi ang tawag na sa kanila yung mga character names ko. Hindi na po kung ano-ano, hindi na sila inaasar. Kasi ang naiisip na daw po pag nakikita sila is yung mga role na nagawa ko. Kaya natutuwa din po sila. Tapos parang excited na daw yung mga tao na makita sila. Unlike before na nahihiya silang magpakita kasi nga different sila. So, sa akin po natutuwa yung heart ko kasi yung akin lang naman nung nag-umpisa ako, gusto kong matry, gusto kong masubukan yung pag-arte. Tapos meron na pong ganong kalaking epekto sa iba pang mga tao.
So, very happy po yung heart ko sa kinalabasan naman. Ganda, kasi the power of representation. Ngayon, alam na ng napakaraming tao, nakikilala na kayo, na kayo yung mga tao katulad ng lahat. Di ba? Ang dami-daming misconception na nabasag, ika nga. Gusto mo lang umarte, pero hindi mo inakala that you would inspire a community and you would be on their behalf, kinakausap mo ang sambayanan tungkol sa inyo. Ang ganda. But that's also a responsibility. Di ba? Opo. May pressure din po talaga pag binibigyan ako ng role. Iniisip ko na hindi ko tatanggapin yun just because I want na tanggapin yung role. Kailangan ko rin isipin kung ano din po yung magiging epekto sa other little people and other differently abled people na nire-represent ko nga po sa panahon ngayon. Tama. You mentioned PBB House. Ano yung binaon mong pinaka-importante na life lesson nung lumabas ka? Paglabas po, siguro po yung importance po talaga ng pag-unawa sa mga tao sa paligid mo. Kasi sa loob po ng house, Tito Boy, sobrang hirap po talaga niya mentally. Ang daming struggles everyday, tasks, food limits. So, alam niyo po yung kailangan talaga marunong kang umunawa sa lahat ng tao sa paligid mo. And naisip ko rin po na even sa labas ng house, siguro for me yun yung pinaka-importante, yung nauunawaan mo lahat ng tao sa paligid mo. Because when you understand, everything else will follow and at peace ka lang talaga. At saka that's acknowledging na ang mga tao sa labas o loob ng bahay ni Kuya ay iba. Iba sa'yo. Pero hindi nangangahulugan dahil sa iba ay dapat i-impose mo yung yung pagkatao mo sa kanila. Yes, opo. It takes a lot and maturity nga to be able to understand people around you, that people are different. Opo. Napaka-importante. Pero hindi ko malilimutan sa PBB noon, there was an incident, si Riz, tama ba? Si Miguel, what's his name again? Sino po? Sino doon? Hindi yata. Riz, I'm sorry, I Rave? apologize. Rave po ba? Yung family name niya, tama ba ko? There was a boy whose family name was Miguel. Miguel? Oh, I got it wrong. I apologize. But there was someone who was showing interest in you. Naalala ko lang yon. And then you made sure na parang sinabi mong, iniisip ko si Allen. Yeah. That was touching. Opo, syempre. Sino yun? Sino yung... Si Inigo po. Okay. I'm sorry. I apologize. Medyo naalala ko lang ngayon. Paano yun? Talagang iniisip mo si Allen? Opo, syempre inisip ko rin si Allen and at the same time, our supporters po. Kasi syempre parang may manliligo sa labas and I feel like it's unfair naman kung parang ang lugi kung nasa loob ako tapos biglang I'll give in right away. But it takes character to be able to do Opo, that, di ba? syempre. And I really think na the house is not the place din to build things na parang love. It's really Wow. better na outside. And syempre, meron akong kilala na ng sobrang tagal. So ayoko na naman na parang ibaliwala na lang siya ng ganun lang. Hindi. I remember our last conversation kasi sinabi mong, single ako, Tito Boy, pero hindi ako pwedeng ligawan. Yes. Anong pakiramdam mo? Parang ang ganda-ganda, di ba? Hindi nga. Ano ba? Nung nanonood ka sa PBB during that time, how did you feel? Sobrang natouch ako, Tito Boy. Kasi before pa talaga pumasok kasi si Aki po sa PBB, sinabi ko na sa kanya na malaking risk ito, pwedeng mawala na yung love team natin, may mga ma-love team sa'yo. Kaya sabi ko sa kanya na kung may magustuhan ka doon, kung may ma-love team sa'yo, hindi kita masisisi. Pero bakit mo sinabi yun? Pinapamigay niya Oo, po. parang Hindi. gano'n ang dating, di ba? I mean, kasi, Ako naman talaga parang gano'n ang dating, kinampihan. ano po kasi ako, Tito Boy, ayoko siyang i-lock sa akin lang. Kumbaga, Bakit hindi? kasi gusto ko, Tito Boy, na yung desisyon niya, yun yung Kung mga mahal mo mangyayari. siya, bakit hindi? Di ba? Hindi, Tito Boy. Ganun po kasi ako pinalaki nila, mama. Hindi, Allen. Oo. Hindi naman masama eh. I mean, mahal mo. Yes. Bakit mo bibigyan ng opening? Di ba? I mean, this is a relationship that's, blooming. Oo. Bakit, Allen? Challenge din po kasi sa amin yung Tito Boy. Kung bibigay siya, Nabagay or hindi. understand. Wow! Di ba? Ikaw pang tinest. Pero yung Tito Boy, grabe po. Sobrang nagulat ako na hanggang sa loob talaga pinaglaban niya ako. And nung araw na yon talagang naiyak ako ng Tito Boy eh. Kasi sabi ko, grabe talaga si Aki. Hindi naman kami. Pero yung assurance na binigay niya sa akin habang nasa labas, sobra-sobra, Tito Boy. Alam mo yung sinabi mo kanina, napaka-importante sa akin yon na sa loob ng bahay ni Kuya is not the right place to build, romantic relationships. Ang galing nun. Di ba? Kasi alam mo, Allen,
base sa aking mga na-interview, and I've been doing a lot of interviews sa loob ng bahay ni Kuya, is an artificial environment. May mga panahon talaga na dahil sa lungkot, no? Sa haba ng stay mo, makakalimot ka eh. Hindi naman makakalimot, but maiiba ang perspective. She stayed true. Yes. Di ba? Congratulations. So when is the wedding? And talking about boxing, nagkaroon ka ng laban sa Bohol. Yes po. At dumating, inimbitahan si Jillian, dumating, ano ang kwento? Nung nag-usap po kami sa premiere night pa yun po eh, sabi ko sa kanya kung may fight ako, pwede kang sumama or sama mo yung family mo, ganun. For ano lang. Parang tunog. Inimbitahan ko po siya. Yung imbitasyon mo parang tunog magtatanan. Halika, sama ka. Hindi Hindi, naman. invitation lang po as a friend. I understand. Oo, biro lamang. So, inimbitahan mo siya manood ng... Boxing. Kasi Boxing. sabi niya po sa akin, hindi pa daw siya nakakapanood. Okay. So, dumating nga si Jillian. Yes. Kumusta? Ano ang epekto nun sa'yo? Lalo na nung nasa ring ka, di ba? Oo. Siyempre, na-inspired po ko. Mas lalo lumakas yung loob ko. Ay, naku, Tsaka, Diyos ko. lalo akong, nagpakitang, Gilas. gilas. Oo. Ayun. Oo. At nanalo ka naman talaga doon. Anong sinabi mo bago yung fight? Did you have a chance to talk to Jill? Nagkaroon kayo ng pagkakataon, di ba? Yes po. Anong sabi mo sa kanya? Salamat sa pagpunta. Na-appreciate ko kayo at yung family mo. Ganun. Akala ko sasabihin mo, ang labang ito ay para sa'yo. Oo. Ano naman ang sinabi ni Jillian? I'm here to support you. And, Eman, maiba naman tayo ng usapan. Kasi, nung mga nakarang araw, pinag-uusapan, yung iyong, sabi nila, for lack of a better word, cryptic post. Yes. Kaya kong ipaglaban, kaya ko labanan ng 100 tao, pero hindi yung tao na gusto mo. Tapos may tinanggal ka dun sa bio na J.W. Hart. Si Tito Boy ay millennial. Millennial. Hindi ko na naiintindihan ang mga bagay-bagay na ito. Ano ba ang kwento? Makikinig lang kami. Ano ba ang kwento sa likod ng mga ito? natuwa lang po ako sa post. Tsaka naisip ko po na maraming makaka-relate po doon. Siyempre, lalo na sa mga cousins mo, kung may cousin kang babae or kapatid kang babae. Ganun. Tama naman. Yes po. Di ba? Yes. Kaya kong lumaban kahit sa 1,000, 100, 500 tao. Yes. Pero hindi ko kayang labanan ang taong gusto mo. Yes. Ano, napaka-romantiko mo. Parang you're just being protective. Tama. Parang ganun. Tama naman. Yes po. Naiintindihan ko yun. Saan ka nagmana? Ano mga ganyan-ganyan? Hi, Dad. Okay. Yung pagtanggal mo naman ng JW na may heart doon sa bio, what is this? Ito ba'y uso? Ano ba ito? Tinanggal ko lang po yun kasi pag nandun po yun, inisip po ng tao si Jillian na associate po yun sa kanya. Okay. Kaya, since we're good friends, tinanggal ko po yun kasi ayoko siya magkaroon ng issue, ganun. Tama naman. Tama naman. Pero again, sabi ko nga, I wish you the best. Oo, sa personal, sa professional na buhay. You've been very nice to us. You've been very nice to Fast Talk. Thank you. At mabuhay ka talaga. Thank you po. Sana itong never say die ay maging matagumpay. Yes po. At sana marami ka pang magawa na material sa telebisyon. Pero hindi pa tayo nagtatapos. Mark, hindi kumpleto ang pag-uusap na ito kung hindi natin pag-uusapan ang ilang mga bagay na iyong pinagdaanan in the past months. Hindi dahil sa gusto nating kalkalin. Yes. Pero I'm always surprised by the reaction of some people when they say, nalampasan ni Mark, kaya ko. February of this year, you posted a video. Yes, the boy. Napanood ko yun eh. Nasa balkonahe ka, and then may problema, umiiyak ka, naninigarilyo ka. Alam ko sinabi mo in an explanation na may personal ka lamang problema, but Yes, you never got the chance actually to explain what it was. But I want to go into the speculations. Dahil ngayon iba na ang mundo, hindi katulad nung nag-uumpisa ka pa lamang sa showbiz. Ngayon, everybody has an opinion about you, about me. Toxic. Toxic, di ba? Everybody has an opinion about anything that you do. Nabago na Apo. ang landscape. Nabago na ang tao. Yes. Sadly or
I don't know how people look at it. Very bad. May mga nagsasabi na, okay, ano bang ibig sabihin ng video na yon? May kinalaman ba ito sa problema sa pera? Can you Okay, Tito Boy, explain that? so wala siyang connection with money, with work, okay? So it's a personal issue na kailangan ko siyang gawin, or kailangan ko siya i-post just to vent out. Kasi syempre, I have depression because of, di ba, yung paulit naman po ako. So kailangan ko siyang ilabas. Again, my explanation is, hindi ko siya nilabas just to get sympathy from people. Never naman ako nagpo-post ng mga ganyan talaga dito ba? I don't really post things like that. But recently, wala ako nakakausap na talagang yung problema ako, ganun. Kasi nga, busy ako with work, busy ako to maghanap ng trabaho, busy ako sa family. So, nung nangyari to, nagkaroon kami ng away ni Mrs. So, meron kaming ugali na para hindi na lumaki yung away, alis na lang ako ng bahay. Para syempre, hindi kayo magbungangaan, hindi yung mga bata, syempre, kawawa naman. Dahil hawak ko yung oras ko, like, sa trabaho ko, so mas marami akong oras sa mga anak ko, like kay Corky, then kay Miha. So, yun yung time na parang maliligo na ako to get out of the house. Eh, dyan sa CR na yan, nag-flashback lang sa akin na diyan ko pinapaliguan yung panganay ko every day. And then, bilang yung mukha nung bunso ko na pag nakikita ko dumarating sa bahay, yung ngiti niya na sa akin niya lang ginagawa. Based din sa lola at sa asawa ko na iba yung ngiti sa'yo ni Mia. Being a dad, na alam kong mahihiwalay ako sa kanila hindi ko alam kung ilang days, ilang weeks. Nag-breakdown ako, Tito Boy. Yun yung reason kung ba't ako umiiyak. Na, kumbaga parang, dapat ba hindi ako malis ng bahay para hindi ko sila ma-miss? Pero, paano yung issue namin dalawa ng asawa ko na, pag di ako malis dito, bangayan. Na ayoko na lang ganong stress sa buhay. Kumbaga, stress na nga ako minsan na pagka sa trabaho, di ba? Stress ka na sa mga nangyayari sa mundo. So, ayaw mo nang magkaroon pa ng ganong kasing issue sa bahay niyo. Naiintindihan ko yun. Diba? So, wala. So, nag-breakdown ako, then pinost ko yung video. Sabi pa nga ni Nicole, sabi niya, why do you need to post that? Parang, do you want sympathy from people? I don't really want to get sympathy from people, sabi ko. Kilala mo ako, sabi ko. Tagal ko na sa industriya, hindi ako humingi ng ganyan sa tao. Kailangan ko lang mag-vent out para hindi ako ma-lost, hindi ako sumabog, na parang, di ba? And then, syempre, nagulat ako na may mga friends ko from showbiz, nag-comment, ganyan, they're concerned na sa nangyari. And I'm very thankful for them, and di ko na kasi sila na-replyan actually, kasi syempre, nung time na yun, sobrang dami nangyayari. And then, the people, ayan na, gumawa na naman kanya-kanyang kwento. Yung unan, parang nire-post pa lang nila na may problema. Then, may nakita na ako, kinonect na yung nang scene na yan, na umiyak ako, dun sa mga issues ko way back na parang wala akong trabaho, Tito Boy. Na, kaya ulit ako nag-post ng another, pero caption na lang, parang nagsulat na lang ako ng caption na medyo may bad word pa nga. Kasi, naging dating sa mga kapwa ko, artista, parang nagbebeg ako for work, or parang wala akong pera, wala akong trabaho, parang ganun. Kahit sila direct ko sa kabila, parang pinapahanap na ako para bilang ako ng trabaho. So, parang, mali yung naging dating sa tao, sa mga actors ko. Parang, napapahiya ako sa kanila na parang, nagano ba ako? Parang naghahanap ba ako ng trabaho? Hindi naman ako naghahanap ng trabaho eh. I have worked, Tito Boy, nung time na yun. And until now, so I have yung sa mga tapings, out-of-town shows, rackets. Kasi masipag ako maghanap ng trabaho, Tito Boy. Tama. So it had nothing to do with work. Yes. So, ganyan. Nag-vent ka lamang. Nagkataon lang na nung nabasa ko yung mga comment ng ibang tao, yung mga ginagawa ng ibang tao, habang ginagawa ko yung caption, mainit na rin yung ulo ko. Kaya may mga sinabi na ako ng bad words. Parang wala kayong right to say things na hindi nyo naman alam yung backstory. Okay. So iba naman ko-comment, personal pala, mo pa yung post. Social media ko yan eh. Pero naman pakialam nyo, di ba? So, pero hindi rin dahil social media, dahil nag-post ako, pwede kayo mag-caption. Diba? Ang hilig kasi nila, yung mga tao kasi ngayon, mahilig silang manghimasok sa buhay ng may buhay. Okay. Na wala naman silang karapatan. Ang leksyon na natutunan mo dito? Huwag patulan yung mga... Kasi pumatol na naman ako sa mga... Pumatol ka sa Pumatol na naman ako sa mga comments, tao. sa Comment. bashers. Ano na ako ito ba? Yun yung sabi ko, isa yung mga ginawa sa akin ng industriyang to. Yung wala akong pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao. Okay. Hindi yung parang bato ako or what, or hindi ako naapektuhan. Pero kung may makikita ko opinion from random na tao na hindi ko naman kilala, bakit naman ako magpapapekto dun?
Saan ka naapektuhan pag kilala mo ang nag-comment? Pag kilala ko or malapit sa puso ko. Okay. Pero, honestly, Tito Boy, parang wala, well, si bukod kay Manay, siya, wala naman pong wala pa naman nagsasabi sa akin ng medyo masakit na salita ulit na personal. Okay.